Hello students, welcome back to my channel. This time I'm going to discuss about addition of dissimilar fractions. Okay, so ano muna yung dissimilar fractions? Dissimilar fractions are fractions with different denominators. So, pag sinabi mong different denominators, ito yung mga numbers no, sa baba na magkakaiba. Okay, so yung 2 over 3 and 3 over 6, 1 half, 4 over 5, and 4 over 7. Ito yung mga dissimilar fractions kasi magkakaiba yung kanilang denominators. Okay? So, bago tayo mag-proceed doon sa addition of dissimilar fraction or yung pag-add natin, so mag-review muna tayo about equivalent fractions. Equivalent fractions have the same value even though they may look different. Okay, so ibig sabihin, kahit magkaiba yung number na yun, pero masasabi natin silang equivalent fractions kapag same pa rin yung value. Example, we have 1 half, ito, and then 2 over 4 and 4 over 8. So, these are equivalent fractions. Bakit? Or saan natin nakuha yung 2 over 4 saka 4 over 8? Let's say, ang given is 1 half. Paano mo makukuha yung mga equivalent fractions niya? So, ang sabi dito, pag minultiply mo or dinivide mo, itong part na to, pag minultiply mo or dinivide mo, ito yon, ang top and bottom, ang bottom ng same, by the same number, the fraction keeps its value. So, paano? Let's say, ang given natin is 1 half. So, kapag ito, multiply mo daw ng same number. So, para maging 2 over 4 yan, multiply natin yung 1 half by 2. So, ang magiging sagot ay 2 over 4. So, yung 1 half and 2 over 4 are equivalent fractions. Okay? So, pwede rin naman i-multiply natin siya by 4. So, magiging sagot ay 4 over 8. Pwede rin naman 15 over 20. Okay? So, pwede mo siyang i-divide by the same number para makuha mo yung equivalent fraction niya. So, let's say, ito i-divide ko by 5. Kasi yung 15 and 20 po, diba, divisible siya by 5. So, we have 3 over 4. Okay? So, yung big sabihin, yung 15 over 20, tsaka 3 over 4 are equivalent fractions. Okay? So, ayan po yung idea about equivalent fractions. Proceed na tayo sa next. Okay? So, aside doon sa pagkuha ng equivalent functions, kailangan din natin reviewin yung about sa least common denominator. Okay? So, ano ba yung least common denominator? It is the smallest of all the common denominators. So, let's say, ang given natin ay ito. Yung 2 over 5 and 1 over 6. So, ang goal natin dyan ay makuha yung kanyang smallest common denominator or yung least common denominator. Paano? So, isusulat muna natin lahat ng multiples ng 5. Okay? So, ano ba yung mga multiples ng 5? So, we have 5 times 1 is 5. So, ano bang ginagawa ko pag sinasabi ko multiples of 5? So, yung 5 po ay mamultiply natin sa lahat ng natural numbers na magsisimula tayo sa 1 para makuha natin yung multiples niya. Parang 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. Then, 5 times 3, 15. Yung product, yun ang isusulat mo. Okay, or isusulat nyo. Then, 5 times 4 is 20. Then, yung apat na lang muna. Tapos, 5 times 5 is 25. And then,
5 times 6 is 30. And then 5 times 7, balik tayo din. 5 times 7 is 35. Then, and so on. Okay, so, ito yung mga multiples of 5. Okay, sa 6 naman, ang multiples of 6, we have, wait lang, 6 times 1 ay 6. And then, 6 times 2, 12. 6 times 3, 18. Then 6 times 4, 24. 6 times 5, 30. Then 6 times 6 is 36. Okay. So, makikita nyo, ang pinaka-least or smallest common multiple natin, pinang-mababang common multiple ng dalawang number ay yung 30. Okay. Kasi wala naman. 5, 10, 15, 20, 25. Dito naman walang ganong number. Ang pinaka-smallest or least common multiple natin ay 30. So, it means, yung ating LCD ay 30. Okay. So, ito yung answer. Okay? So, ganyan po ang pagkuha ng pinaka-least common denominator ng dalawang fractions. Okay? So, gagamitin natin yung idea na yan sa pag-add. Now, ito yung steps on how to add fractions with different denominators. Sorry, may mali ito. Dapat wala. Okay, so step 1, find the LCD. So, ang LCD dyan ay yung least common denominator. So, hanapin muna natin. And then, step 2, change all fractions to equivalent fractions. So, apply natin yung idea about equivalent fractions yan. Then, add the numerators and copy the common denominator. So, pwede mo nang i-add yung numerators kung meron na silang common denominator. So, ibig sabihin sa step 3, from unlike fractions or from dissimilar fractions, sa step 3, magiging similar fractions na sila. Then, after that, convert your answer into its lowest term or mixed number. So, example, solve 1/4 plus 1/2. So, una, kunin muna natin yung LCD dito. So, LCD. So, pagkuha ng LCD, isulat nyo lahat ng multiples muna ng 4. So, ang 4, we have 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 4 times 4, 16. Okay, and so on. Pwede ka mag-stop kung hanggang saan yung gusto mo. Sorry. Dapat may tatlong tuldok yan para and so on. Nasa tatlong tuldok yan. And then 2, we have 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6, and so on. So, dito, nakita na natin yung pinaka least common multiple natin. Ayan po yung 4. So, yung least common multiple, ayan din yung pinaka LCD. Okay? So, ibig sabihin, ang 1/4 plus 1/2, ang pinaka LCD niya ay 4. So, anong question dito ngayon? Ano yung ilalagay mo sa numerator? So, this time, i-apply natin yung idea about equivalent functions. Okay? So, paano, ang pinaka-goal natin dyan ay is maging equivalent fraction yung dalawa na ang common denominator nila ay 4. So, yung first fraction, wala nang problema. Saka kokopyahin na natin yung kanyang numerator. Kasi ang denominator niya na ay 4. So, ngayon, yung second fraction, hindi natin pwede kopyahin yung numerator niya. Kasi, yung denominator niya ay 2. Okay? So, i-multiply muna natin yung 1/2 no, sa isang number
na yung denominator niya ay dapat maging 4. So, 2 yon. Kasi 2 times 2, 4. So, this is 2 over 4. So, yung equivalent fractions po, or equivalent fraction ng 1/2 is also 2 over 4. So, it means, ang kokopyahin natin ay yung 2. Lalagay mo dito yung 2. Ulitin ko. Yung 1, kinopya natin kasi itong fraction na to, automatic, ang denominator niya ay 4. So, copy. Pero yung 1/2, hindi natin pwede kopyahin yung 1 para isulat dito. Kasi, kailangan muna natin kunin yung equivalent fraction niya. So, yung 1/2, i-multiply mo sa number kung saan yung denominator, yung product dapat na makukuha mo ay 4. So, i-multiply natin siya sa 2. And then, 1 times 2, then 2 times 2, 4. Kaya naging 2. And then, dito ka na mag-a-add ng numerators. So, 1 plus 2 is 3. So, the answer is 3/4. Okay? So, this is how we add the similar fractions. Okay? So, next. So, ngayon naman, solve 2 over 3 plus 1 over 4. So, una, kunin natin yung LCD. So, 3, ang kanyang we have 3. 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. 3 times 5 is 15. Ang 4 naman, we have 4, 8, 12, then 16, and so on. So, nakita nyo na dito yung kanyang LCD. Ang LCD dito, or the least common denominator, or yung kukunin natin yung least common multiple dito, that is 12. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung 2 over 3 at saka 1/4, kailangan natin kunin ang kanyang equivalent fraction. Kasi kailangan maging 12 to. Maging 12 yung denominator. So, ano muna yun? So, 2 over 3. And then, times. So, para maging 12 yung iyong denominator, so, kailangan mo ito i-multiply by 4. Kasi 3 times 4 is 12. 2 times 4, 8. So, ibig sabihin, isulat mo dito ay 8. Then, plus. Ngayon, ang 1/4 naman, kailangan natin maging 12 yung kanyang denominator. Kailangan natin kunin ang equivalent function. So, yung multiply natin to by 3. So, we have 3 over 12. So, yung 3 dito, lalagay mo doon. Okay. So, this is 8 plus 3. I-add mo na ang numerator. 11 over 12. Okay. So, this is now the answer. Okay. So, ito po ay hindi na kailangan kunin ang GCF. Or, hindi mo na kailangan i-lowest term yung answer natin. Kasi, ang kanilang common factor na lang ay 1. Kasi ang 11 ay 1 times 11. Ibig sabihin, dalawa lang yung possible na factors niya. No, 1 or 11. Ang 12 naman ay hindi divisible by 11. So, ayun na yung pinaka-final answer. Okay, so next. We have 1 over 6 plus 2 over 9. So, kunin mo ng LCD. So, 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. 6 times 3, 18. 6 times 4, 24. And so on. Ang 9 naman, have 9 times 1, 9. 9 times 2, 18. 9 times 3, 27. And so on. So, stop na ako kasi may nakita na akong common multiple nila, or the smallest or the least common multiple. So, ayun yung 18. So, that is also the LCD. Then,
1 over 6 plus 2 over 9. So, kung ang pinaka-LCD daw ay 18. So, sulat nyo yung sa denominator. Ang 1 over 6, kailangan natin kunin ang kanyang kanyang equivalent fraction na ang magiging denominator ay 18. So, i-multiply natin to by 3. Kasi 6 times 3 ay 18. So, 1 times 3 ay 3. So, ito ay isusulat nyo dito. Okay? And then, yung 2 over 9, multiply natin by 2. Kasi ang sagot ay magiging 4 over 18. Si 4 naman, ilalagay mo doon. Then, plus 4. Okay? So, ibig sabihin, para makuha nyo yung numerator dito, kailangan nyo makuha yung pinaka-equivalent fraction nila. And then, kukopyahin nyo yung pinaka-numerator lang. And then, 3 plus 7 is 3 plus 4 rather. 3 plus 4 is 7 over 18. Okay, so ito na yung pinaka-final answer natin. Okay, so that's it. Thank you po sa panood. Okay. So next video naman po ay didiscuss ko yung pag-subtract naman ng dissimilar or subtraction of dissimilar fraction.